Who do you worship this Christmas? Parang napakasimple na katanungan, pero alam po ninyo mga kapatid at mga kaibigan, ang panahon po natin, of course, hindi naman nagbago, pero lalong sabihin natin, nag-intensify ang mga kaparaanan ng Diablo upang tayo po ay ma-sidetrack. Ang ibig sabihin niyan, si Satanas, it doesn't matter to him who will you worship or what will you worship. It doesn't matter to him kung sino ang sambahin mo at kung ano ang sambahin mo. Huwag lamang ang tunay at buhay na Diyos. So, mahalaga na pag-usapan natin ito mga kapatid dahil tayo pong mga tao, by nature, madali po tayong ma-sidetrack. We tend to love the gifts more than the giver. We tend to love celebrations more than the celebrant. Pwede ba mangyari ang ganun? Yes. Kasi by nature, tayo po ay quote-unquote, naka-default tayo for pleasure. Ganun po. And there's nothing wrong about it. Hindi naman po masama na maging puspos ka ng kagalakan as long as that joy comes from the Lord. Okay? So, mahalaga po na pag-usapan nga ito at i-discuss po natin kung sino ang sinasamba po natin. Dahil sa panahon ng Christmas, alam po natin, busy ang mga tao sa maraming mga bagay. Paghahanda ng maraming mga bagay. At kung minsan, nakakaligtaan, ng una at dapat nilang ipaghanda ay ang kanilang puso ng pagsasamba sa tunay at buhay na Diyos. At ito mga kapatid, ang gusto ng Panginoon sa atin. So, we will be reading these verses na alam ko familiar na familiar sa inyo. Many times already na nakapakinggan nyo ito. But then, just a review for those who know this. But the Word of God, ang salita po ng Diyos, ay hindi po tayo magsasawa. Pagkain po ito ng ating kaluluwa. Sabi ng salita ng Diyos, nang ipanganak ng si Jesus sa Bethlehem ng Judea, sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki ay nagsidating sa Jerusalem mula sa silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya'y sambahin. Nang marinig nga ito ng haring si Herodes, ay nagulumihanan siya at pati ng buong Jerusalem. At pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan, ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipinanganak ang Kristo. At sinabi nila sa kanya sa Bethlehem ng Judea, sapagkat ganito ang pagkasulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel. Nang magkagayoy, tinawag ni Herodes ng lihim ang mga pantas na lalaki at kanyang siniyasat ng buong ingat sa kanila ang panahong isinilang ng bituin. At pinayaon niya sila sa Bethlehem at sinabi, kayo'y magsiparoon at ipagtanong ng buong ingat ang tungkol sa sanggol at pagkasumpong ninyo sa kanya ay ipagbigay alam ninyo sa akin upang ako na may makaparoon at siya'y aking sambahin. At sila, pagkarinig sa hari ay nagsiyaon ng kanilang lakad at narito, ang bituing kanilang nakita sa silanganan ay nanguna sa kanila hanggang sa sumapit at tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng sanggol. At nang makita nila ang bituin, ay galak sila ng di kawasang galak.
At nagsipasok sila sa bahay at nangakita nila ang sanggol na kasama ng kanyang inang si Maria at nangagpatira pa sila at nangagsisamba sa kanya at pagkabukas nila ng kanilang mga kayamanan ay inihandog nila sa kanya ang mga alay na ginto at kamanyan at mira. At palibhasay pinagsabihan sila ng Diyos sa panaginip na huwag silang mga balik kay Herodes ay nangagsiuwi sila sa kanilang sariling lupain sa ibang daan. Sabi ko nga po, familiar ito sa atin, and we will just make some few observations and then we will go directly doon sa pag-apply nito sa ating mga buhay. Ang unang obserbasyon po natin dito mga kapatid, may dalawang hari po dito. There were two kings. Okay, ang isa ay matanda na, ang isa ay bagong panganak. O bago pa lang ipinanganak. Sino yung matanda na? Si Herodes. Okay. At ang bagong panganak? Ang Panginoong Jesucristo. Okay, so itong si Herodes, magtataka tayo nang marinig niya ang katanungan ng mga pantas, mga wise men, na-trouble siya. Na-trouble siya. So magtatanong tayo, bakit kaya na-trouble si Herodes? Una, maliit lang yung bata. At saka makapangyarihan siya. Kaya niyang patayin agad-agad yon. Dahil wala namang sariling army yun. Wala namang sariling mga militar na kakampi doon sa kanya. Di ba? Pero bakit kaya na-trouble? Now, of course, maybe ang isa doon, dahil ito si Herodes mismo, hindi naman talaga siya ang karapat-dapat na hari, maging sa tinatawag linya ng lahi. Kasi ito si Herodes is an Edomian from Edom. Ang hari ng mga Hudyo ay ipinanukala po sa Lumang Tipan na siya ay daraan sa tribo ni Juda. And maybe alam ito ni Herodes na kung ito na nga ang ipinangako na hari na daraan sa tribo ni Juda, lalo pa nalaman niya na sa Bethlehem, ay dapat nga siya na matakot. Okay? So I just don't know kung ano ang laman ng isip ni Herodes dito, pero ang alam natin na trouble po siya. Na trouble po siya. He was threatened. At itong sabi ng Matthew chapter 2 verse 3, when Herod the king had heard these things, he was troubled, and all Jerusalem with him. Then, the old king, tingnan po ninyo, itong hari na ito, nagpakunwari na magsasamba rin siya. So, pinatawag na yung mga scholars ng kanilang lugar, mga scribes and priests, at tinanong kung saan ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. At nakita nga nila sa kasulatan na ipinanganak ang Panginoong Jesucristo doon sa Bethlehem. Okay? Meaning, inihula doon sa Lumang Tipan na kung darating ang maghahari, the ruler, the governor of Israel, siya po ipapanganak sa Bethlehem of Judea. So, nang malaman nito ni Herodes, sinabihan niya yung mga pantas. Sabi na, humayo kayo. Hanapin nyo ng maigi ang sanggol. At pag nakuha na ninyo, bumalik kayo sa akin dahil ako rin ay magsasamba sa kanya. So, makita natin dito, the old king pretended to worship. Alam natin sa istorya, hindi naman po talaga siya nagsamba sa Panginoon. In fact, pinapatay niya at gusto niyang ipapatay ang Panginoon, pinapatay niya ang maraming mga bata from 2 years under. So makita natin, pretentious po ito siya. The old king pretended to worship. Subalit ang hari, ang bagong sanggol na ipinanganak na tinatawag hari ng mga Hudyo, siya po'y sinamba. Okay? So basahin natin ito. Verse 8, and he sent them to Bethlehem
and said, "Go and search diligently for the young child, and when you have found him, bring me word again, that I may come and worship him also." And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts, gold, and frankincense, and myrrh. So itong mga wise men, dinatna nila ang sanggol nasa bahay. Hindi na po doon sa senaryo na nasa Belen. Noong baga tayo naturuan nasa Belen, nandoon pa yung mga baka, nandoon pa sa sabsaban. Hindi po ito sa manger ang setting. Nasa bahay na. Kasi it's, understandable na nang makita sila na nandoon nga, isinilang ang Panginoon sa sabsaban, so may mga tao na nag-alok na sa kanila para doon sila sa bahay. Okay? And then, nang dumating doon, itong mga pantas, mga wise men, wala doon si Joseph. Pansinin niyo ang verse diyan, sa verse 11, Matthew chapter 2, verse 11. Tingnan po ninyo. They saw the young child with Mary, his mother. Ang Banal na Espiritu ay talang very careful sa paglalagay diyan ng salita. Wala diyan si Joseph. Kaya nang banggitin po diyan, and worship him. They fell down and worship him. Ang him na tinutukoy diyan is no other than the Lord Jesus Christ. So it could not be Mary. Alam naman natin kung si Mary, di her. So may mga tao na sa simpleng pag-aaral sana ng salita ng Panginoon ay hindi madayaan. May mga tao kasi ngayon, na alam natin, ang binibigyan ng parangal at bali itinataas sa panahong ganito is not the Christ of the Bible. Much more na kung minsan ang pangalan ng Panginoon nababanggit lang isang beses, pero ilang beses nabanggit itong si Mary. Na sa Bible, kung titingnan ninyo, every one time na nabanggit si Mary, more than 500 times nababanggit po si Jesus. And yet, mga kapatid, ito nga, may mga tao na hindi ito naintindihan kahit na ang salitang worship. And I think we need to define and redefine worship. Kasi ang iba, ang akala ng pagsasamba ay pupunta sa isang lugar at doon lang sa lugar na yon siya pwedeng magsamba. Now, of course, we are privileged na nandito tayo sa isang lugar at sama-sama tayong nagsamba. Ang tawag dito, corporate worship. Noong panahon ng COVID, pinigilan tayo na magtipon, pero hindi niya napigilan ni Satanas, hindi napigilan ni Satanas ang pagsasamba ng mga tunay na mananampalataya. Napigilan pa kayo? Lalong na-enhance ang pagsasamba. Dito sa atin, by the grace of the Lord, hindi nga po napigilan yon. Dahil nakaabot sa bahay ninyo ang salita ng Diyos. Ang mga walang wifi, binigyan natin ng flash drive na manandoon ang preaching at mapapakinggan po ninyo yon. So sa madaling salita, lalong na-enhance ang worship. Ang mga tao noon na hindi dumadalo ng ganitong pagtitipon sa panahon ng COVID, medyo napukaw ang kanilang mga pusot ng damin at nagsimulang maghanap ng salita ng Diyos. Anyo no, mga kapatid, mga kaibigan, kailangang ibigyan ng pakahulugan talaga ang worship. Mayroong tinatawag corporate worship, ito, pero mayroong tinatawag personal worship. At ang bawat isa, dapat nangyayari po yan sa atin araw-araw ang tinatawag personal worship. Dahil ang personal worship po naman, mga kapatid, ang tinatawag na pagsamba,
ay pagbibigay kapurihan, pinakamataas na kapurihan sa Diyos. Paglalagay ng affection natin, the highest and deepest affection natin sa Diyos. Sa biblical words pa dyan, loving God with all our hearts, with all our soul, with all our mind. Pwedeng ang isang tao nandito, sumasamba sa ganitong pagtitipon, kasama sa corporate worship, pero katulad ni Herodes, pretentious. Mahirap yun because God sees the heart. Nakikita ng Panginoon ang ating mga puso. So, itong pagsasamba na corporate, mga kapatid, is an experience, or rather an expression of an experience inside. Dahil ang pagsasamba po na tunay nangyayari sa loob, it's an experience. Dahil nakilala natin ang tunay at buhay na Diyos, na siya, hindi lang na siya ang lumikha sa atin, kundi siya ang nagbayad ng ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. At nakilala po natin siya, hindi lang sa pagkilala ng letra, unang pangalan per se, nakilala po natin siya sa pagkilala ng puso. At sa pagkakilala na yun, nakita natin ang kabigha-bighaning persona. The greatest and most beautiful person in the whole universe, no other than the Lord Jesus Christ. Na doon nga sa krus ng Kalbaryo, nakita natin ang kombinasyon ng attribute o ugali ng Panginoon. Na kung isa-isahin mo, medyo hindi maganda. Pero pag sinama mo siya, that's really beautiful. The attribute of justice, the attribute of holiness, and the attribute of love. Na ikaw at ako ang dapat nahatulan doon dahil tayo nagkasala. Pero ang Panginoong Jesucristo ang hinatulan doon. Bakit? Sapagkat hindi pwede ang Diyos magkonsinti sa kasalanan, ang kasalanan ay kailangang bayaran. At ang Panginoong Jesucristo ang naging pampalubag loob sa hustisya ng Diyos. What a beautiful picture that God's justice was fully satisfied. Pero hindi ikaw ang nagbigay satisfaction doon. Hindi ako, ang Panginoong Jesucristo. So when we know Christ, pag nakilala natin ang Kristo na ito, at tayo po ay nanampalataya sa Kanya, ang pagsasamba katulad nito, corporate worship, natural lang lifestyle na experience na expression ng eksperyensya. Kasama na diyan ang kung ano pang mga expression ng pagsasamba, katulad ng ginawa nitong mga wise men. Ang kanilang treasures, binanggit yan, treasures gold, frankincense, and myrrh. They presented it. That is an expression of what is inside them. Ano ang nasa loob nila? Hinahangaan po nila itong bagong panganak na sanggol dahil kilala nila ito. Kilala nila ito na hindi ordinaryong sanggol. Ito po ay Diyos na nagkatawang tao. Kaya't kahit na naglakbay sila ng mahabang paglalakbay at dumaan sila sa mga danger siguro dahil nag-travel sila doon sa disyerto. And yet, nagpatuloy po sila dahil kilala nila ang tunay at buhay na Diyos na kailangang sambahin. And you know mga kapatid, those expressions of worship, katulad ng pag-awit, napakaganda ng pag-aawit, kangina, katulad ng pag-soul winning, katulad ng kung anong ginagawa mo, kahit na yung pag-aalaga mo sa bata. Hello, makinig ng maigi. Can it be considered as worship? Ang pag-aalaga mo sa mga anak mo? Of course, depende. Kung nag-aalaga ka sa mga anak mo, tapos dabog ka ng dabog, napipilitan ka, and so, that is not worship at all. Pero kung kinikilala mo na ito ay pribilehiyo, na turuan mo, alagaan mo ang iyong anak para kay Jesus.
upang balang araw makilala niya ang Panginoon at hangaan niya ang Panginoon. That is worship. Kasi yun pang sabi ng Bible whatsoever we do, whether we eat or we drink, do it all to the glory of God. So ang tawag dyan, personal worship. So ang lugar is secondary. Hello, makinig ng maigi. I'm not saying na sa salinggo wag na kayong bumalik dito. I'm not saying that. Pero ang lugar is secondary. Ang ibig sabihin, kahit saan lugar, dahil ikaw ay nakakilala sa tunay at buhay na Diyos at siya ang hinahangaan mo, anytime, anywhere, you can worship. At doon nga sa definition natin na ang pagsasamba ay paglalagay sa Diyos sa pinaka mataas na posisyon wherein sa kaibuturan ng ating puso, siya ang pinakamamahal natin, siya ang hinahangaan natin, at siya ang inuuna natin sa ating buhay. Only God deserves that, the true God. Sabi pa nga ng isang quotation, when your joy comes from something or someone, when your highest joy comes from something or someone lesser than God, then you are an idolater. Kung ang kagalakan daw natin, ang pinakamataas na uri ng kagalakan daw natin ay nagmumula sa kung anong bagay at sa kung sinong tao na mas mababa kaysa Diyos, then tayo po ay nagsasamba sa Diyos-Diyusan. Because worship, alongside with worship, ay itong kagalakan. At makikita nyo doon sa mga taong ito, the wise men, they fell down and worship Him. They presented gifts. Hindi po sila pinilit. They are joyfully doing it. And then, yung word na fell down, siguro ko it gives us also a good definition for that. Actually, the word fell down there is the Greek word, the word worship there is the Greek word proskuneo. As a literal na pakahulugan is the word, sa English natin, prostrate, magpatirapa. And that speaks of submission, mga kapatid ko at mga kaibigan. When we say we worship God, ang puso natin nauna nang nagpasakop sa Diyos na ito. Si Herodes kaya nagpasakop? Nagpasakop kaya si Herodes? May intention siya na mag-worship daw. Pero we know it is hypocritical intention. And we cannot and we should not be like him. Okay, so patuloy tayo mga kapatid. Tingnan natin dito. The second observation, there were two groups of worshipers. There were two groups of worshipers. One group were wise in heart. They worship the true God. Hindi naman ito mga hari. Oo, mali yung itinuro sa atin noon ng maliliit pa tayo na hari ito at tatlong hari. May pangalan pa yun, ano? Noon, naalala ninyo? Si Melchor, si Gaspar, at si Baltasar. Nang magsimula ako magbasa ng Bible, hinanap ko yun. Saan ba dito si Melchor, si Gaspar, at si Baltasar? Wala naman. Imbento lang pala yun ng relihiyon. Oo. Mahilig kasi sila magporma ng mga tradisyon para ma-sidetrack nga tayo. Pero ito po, tinawag sila wise men. Hindi lang po, dahil nga po kilala nila ang tunay at buhay na Diyos, they are God seekers. They are not gold seekers. Okay? Okay naman kung may pagkakataon ka maging treasure hunter ka. Basta tama lang. Ano? Okay, pero yung mga treasure na yun, pag-aari pa rin yun ng Pilipinas eh. Oo. Under that patrimony. Anyway, ang point ko mga kapatid, they are wise because they are God seekers. And they are wise because they are God worshipers. At kung ihahambing natin sila dito sa other group, ang other group,
The other group were pretentious like their king. They knew the scriptures by the head, but not by the heart. Paano natin nasabi yun? Alam nila ang scriptures by the head. Itong mga wise men, hindi nga nila alam, marahil ang napakinggan lang nila, kukunti lang patungkol kay Jesus Christ. Kung ito ay tama na geography, galing sila sa east, sabi dito east, so galing sila sa parte ng Iraq. At kung tama sa mga pananaw ng mga nagsumulat ng mga scholars na napunta nga doon ang mga Hebrew Israelites sa panahon ng Babylonian captivity. They stayed there for 70 years. At may mga wise men talaga doon. Isa nga sa wise men ay si Daniel. At marahil ito si Daniel, nakasama-sama itong mga wise men at ipinaalam sa kanya ang patungkol sa darating na panahon na ipapanganak ang King of the Jews, hari ng mga Hudyo. At ang balitanda lang yun ng star. So, tungkol sa Bible knowledge, kunti lang pong alam nila. Compared dito sa mga Bible scholars, tingnan po ninyo, Matthew chapter 2, verse 4 and 5. And when he had gathered all the chief priests and scribes of the people together, he demanded of them where Christ should be born. And they said unto him, In Bethlehem of Judea, for thus it is written by the prophet, And thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not the least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor that shall rule my people Israel. So itong mga taong ito, nagbabasa ng Bible. At alam nga nila kung saan matatagpuan. Tinanap niya sa Micah chapter 5 verse 2, nakita nila ito. Ang hula, more than 500 years pa bago nagkatawang taong Panginoong Jesucristo. At nakita nila, at sa simpleng pag-unawa, alam nila na ito nga ang ruler, the governor, ang maghahari sa bansang Israel. Alam nila yon. They have much knowledge, but andito lang sa isip. Wala sa puso. And I tell you mga kapatid at mga kaibigan, ito ang problema ng karamihan ngayon. At baka, yun din ang problema ng karamihan sa atin dito. Sabi ko nga sa isang Christian, as far as doctrine is concerned, hindi po kayo nagkulang. By the grace of the Lord, I have taught you the whole counsel of God. Ilang taon na po ako dito nagtuturo ng salita ng Diyos, 38 years. And this coming 2024 is 39th year. So ang ibig sabihin, matagal-tagal na. Okay? At halos lahat ng mga anggulo ng doktrina na kailangang pag-aralan, pinag-aralan po natin yon. Hindi po kayo nagkulang. Pero it is sad, makinig ng maigi, kung ang katotohanan ay nandito lang sa ulo natin at hindi nahulog dito sa puso. We become like these people. Bible scholars, magaling sa bersikulo, pero ang buhay walang bersikulo. They profess that they know God. Alam niyo kung bakit? Kasama pa rin nila ang old king. Sino bang old king? Sino bang dating naghari sa buhay natin? Sino? Satan. Si Satanas ang naghari dati sa ating buhay. Kaya nga na-trouble si Herodes dahil lang dumating itong hari, bagamat sanggol pa, alam niya na ito ang magpapalaya sa iya o sa kanya. And truly, when Christ came, si Satanas nga ay na-dethrone po siya. Tinalo si Satanas ng Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang kamatayan at sa pamagitan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Talunan na po Satanas, kangina kinantayon doon. And so mga kapatid, what I'm trying to tell you is, itong mga taong magaling dito, pero
wala naman sa puso, hindi nila kilala ang tunay at buhay na Diyos, they are like this in description. Okay? They are pretentious worshipers, like their king, and so they are hearers of the word, but not doers of it. Hello? Pwede bang nangyayari yan sa mga mananampalataya? Hearers of the word? Pwede? Alam ko yan, Pastor, wag mo akong sabihan. Alam ko yan. Ang tanong, ginagawa mo? Iba naman yon. Pero alam ko yan. Kahit na bersikulo, alam ko yan. But mga kapatid, the Bible was written not only para ma-learn mo ang letra niyan. The Bible was written para maunawaan mo at kung maunawaan mo, i-apply sa buhay. Sabi ng salita ng Diyos, of course, let us not be hearers of the word but not doers. Let us not be hearers of the word only, but doers of it. They worship with their lips, but their hearts are far from God. Pwede kaya na mangyari ito sa mga tunay na mananampalataya? Sana wag mangyari sa inyo yan. Ito po, James chapter 1, verse 22. Sige, basahin natin. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. Grabe kung may masakit pa na mangyari sa buhay na ikaw mismo, dinayaan mong sarili mo. Di ba? Dinayaan mong sarili mo. Ang nakita mo puti, tapos sabi mo sa iyong sarili, itim yan. Itim. Delikado yun. Nang ginawa sa atin yun ng mga Kastila, ang tawag doon, mental exploitation. Ang ating mga magulang, pinapaniwala sa hindi naman tunay na Kristo, na exploit ang kanilang mga kaisipan. Masakit yun. Pero mas masakit kung ikaw mismo nang-exploit ng sarili mong utak. Di ba? To be self-deceived. And that's why we ought to know na itong mga taong ito, they are not worthy of emulation. And then makita rin natin dito, mga kapatid, tingnan ninyo, sa Matthew chapter 15, mga grupo ito ng mga tao na very religious. Mga elite na mga tao, ika nga, patungkol sa relihiyon. Nakabaro yan ng mga mahahaba, may mga pailaktari sa dulo ng kanilang mga baro. At palaging nananalangin sa mga kalsada, sa mga corners of the street, sabi ng Matthew chapter 5. So, sabi ng Panginoon, nung sabi ng Panginoon sa kanila, hypocrites, mga hipokrito. Well, did Isaiah prophesy about you, saying, these people draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far from me. Mga kapatid, mga kaibigan, kung mayroon pang kasalanan na talagang kinasusuklaman ng husto ng Panginoon at paulit-ulit na nagbigay siya ng woe unto you, woe unto you, woe unto you. Nabasa niyo, Matthew 23? Sino niyo sinasabihan? Woe unto you, scribes and Pharisees, you are hypocrites. Sana hindi iyon ma-address sa iyo at hindi ma-address sa akin. Alam natin, kilala natin ang tunay at buhay na Diyos. We're instructed on the Word of God. It touches our emotion. Nakita natin, ito ang kailangan ko, ito ang kailangan ko, ang Panginoon ang kailangan ko. Hindi reliyon, hindi baptist, hindi pa kung sino-sino dyan. Ikaw ang kailangan ko. And so when you attend sa ganitong pagtitipon, corporate worship, ang pakay mo, ang layunin mo, Jesus. We want to see Jesus. We want to hear about Jesus. Hindi lang kung anong selebrasyon, kagalingan ng mga magpiperform dyan. No, it's good kung mas magaling. But better than that, ang bida ang Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, mga kaibigan, what group are you in? Or what group
do you belong? Or which group do you belong? True worshipers of the only true God, ang true worshipers, they had experienced a new heart. Okay? Meaning, oo nga, noong tayo ay nasa kampo pa ng matandang hari, si Herodes na larawan ni Satanas, ang puso natin hindi inclined sa Diyos, hindi inclined sa salita ng Panginoon. Ang kagalakan ng ating puso doon sa mga bagay na tayo ang bida. Dapat tayong bida. Yung makapagbibigay kagalakan sa ating laman. Pero may nangyari. Nakarinig tayo ng Ebanghelyo. Naunawaan natin ang sinabi ng Panginoon, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. At tayo nga, sa biblical na kaparaanan, tayo ay ipinanganak na muli. Sabi ng salita ng Panginoon, we had experienced a new heart and we learn to love God and above all things, and we learn to love others also. So, tingnan natin ang mga verses na ito. Ay Ezekiel 36 verse 26. Ito po, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Now, itong new heart at ang new spirit, these are plain words. These are not figurative per se. Ang figurative dyan, ang word na stony heart and then a heart of flesh. Na kung sa pagpakahulugan, dati tayo stubborn, matigas ang puso, pero kung mayroon na tayo ng bagong puso na ibibigay ng Panginoon, we become obedient. Hindi na tayo stubborn. We become obedient to the Word. At ito ang nangyari nang tayo ay makarinig ng Ebanghelyo and then tayo po ay ipinanganak na muli. Alin ang ipinanganak na muli? Ang ating espiritu. He that is born of the flesh is flesh. He that is born of the Spirit is Spirit. Sino ang nagpanganak sa atin? It's the Holy Spirit. Ang ating espiritu na hiwalay sa Diyos ay ipinanganak na muli. Hindi po ang kaluluwa natin ang ipinanganak na muli. Ang kaluluwa natin, that is you, ikaw yun, na nandyan ang intellect, emotion, and will, at ito ang nagkukontra sa espiritu. Pero nang tayo ipinanganak na muli, nanirahan po sa atin ang banal na espiritu. Kaya mayroong pagbabago sa panlabas dahil may nangyari sa loob. At ito pong nangyari sa mga true worshipers. Hindi po conversion from one organization to another organization, from one religion to another religion. No, conversion of the heart. At doon, nangyari yan nang makarinig ka ng Ebanghelyo, ikaw ay pinanganak na muli. Last verse, tapos po ako dito. Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone who loves is born of God. Ang natutong umibig, natuto siyang umibig dahil ipinanganak siya ng Diyos. At dahil ipinanganak siya ng Diyos, dahil kilala niya ang Diyos. He knows God. Ang hindi natutong umibig, hindi niya kilala ang Diyos, for God is love. Anong ibig sabihin niyan? If you relate that sa, I think it's in verse 1, sabi doon, he who believes that Jesus is the Son of God is born of God. Okay? And he who is born loves Him that is begotten of God. Anong ibig sabihin? Nangyari po itong kapanganakang muli na bago ang ating puso, we learn to become obedient. Okay, sige, basahin natin yan. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves Him, who begets, loves Him also that is begotten of Him. Unawain natin.
Ang sino mang nanampalataya na Jesus Christ is born of God. Ipinanganak na muli. At bawat isa na umibig, and everyone that loves Him, umibig sa Diyos, na nagpanganak muli, iniibig din niya ang ipinanganak. Meaning, kapatid mo yun sa Panginoon. You learn how to love the brothers or the brethren in Christ. So ito mga kapatid, ang nangyari nang tayo po ay tunay na ipinanganak na muli. May nangyari sa loob, nakilala natin ang tunay at buhay na Diyos, pinanahanan tayo ng banal na Espiritu. Pag patuloy tayo nagpapasakop, then lumalabas po ang bunga ng banal na Espiritu. That is love. We learn to love God and we learn to love others also. Ngayon, magkakaroon na tayo ng pag-compare sa ating sarili. Which group do you belong? Nangyari ba sa iyo ito? Ha? O baka inakala mo kailangang magbaptist ka muna para ka maligtas? Kahit na sumali ka pa sa lahat ng mga organisasyon, kung walang nangyari, nakapanganakang muli, pretentious worshiper ka pa rin. Hypocrite worshiper ka pa rin. Kailangan mangyari yon. At pag nangyari yon, ikaw, ako, lahat tayo na nakakilala sa Diyos na hari ng mga hari at Panginoon, mga Panginoon, dapat nagpasakop po tayo sa Kanya. Pag sinabi nagpasakop tayo sa Kanya, isinuko natin ang armas na panlaban natin sa Diyos. Ano bang armas na panlaban natin sa Diyos? Kasalanan. Di ba? Kasalanan. Hindi ka naman bibigyan ng amnesty ng Panginoon. Kung hindi mo isusuko ang kasalanan mo sa Kanya. Di ba? Katulad lang yan ng bibigyan ka ng amnesty ng gobyerno, pero ayaw mong isuko ang armas mo. Ako, kung nasa gobyerno ako, ano sabihin ko sa iyo? Ano ako? Inuuto mo? Because when the king will grant you the amnesty, he wants surrender. He wants you to surrender. And when you surrender, makinig kayo ng maigi, ang pagsusuko sa Panginoon, when we surrender to God, that is where we can win. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Hindi po ang pagsuko na aalipinin ka ng Panginoon dahil sumuko ka sa Kanya. Kay Satanas yun ang gagawin. Pero sa iyo, hindi. Pag sumuko tayo sa Panginoon, kaya imumolde niya tayo ayon sa Kanyang kagustuhan at ayon sa iyong highest good. Okay? Tulungan po tayo ng Panginoon. Who do you worship this Christmas? Ang Kristo ng Biblia, He alone deserves worship. Tayo po